Yo, what's up? Tagay na, sure ka na eh. Ano naman yung mga... Ito lang kayo pag-isa niyo. Sige. 3, 2, 1. We back here! We are the KKK! Yung meaning ng KKK group? Ang kalbo, kayong mangge, katarantaduhan ng mga kabuangan. May whole day ka man, boss, para ma-edit. Oh, may ano. Okay, hi guys! Welcome to sa podcast namin. Ngayon, we are going to review about sa Banana Heart Summer. But before all that, let us introduce ourselves. Ito po si... Yo! Siao. My name's Kobe Artoilo. My name is Chris Ayers, right? And lastly, I am Josh Verrier. Now, thank you. Yo! What's up? What's up, people? Ano yung group name natin? Ba't ano group din naman? Huwag ka lang i-group name. Wait. Script on it. What the fuck? Hi guys! Welcome to our podcast. Ngayon, we are going to talk about the book which is titled Banana Heart Summer. And now, leaded by our co-partners, as for introduction, I am Josh Verrier. Yo, I am Kobe Artoilo. And I'm Chris Ayers, right? And now, as for presentation, this is the book that we are going to review about, which is called Banana Heart Summer, just like what I said. And then now, to be led by Kobe, he is going to do the introduction with the group name. Ano yung group name natin, partner? Partner! Ang group name natin ngayon. English, please. Grabe yung kadlaw sa ngayon, sir. Kung mapapasan na kasi yan. Kagalian! Ako talian. Kabanata ng mga Katoliko. So yeah, let's go! Corrupt na natin. Kurap! Nagkamatata sa Katoliko. Ang mga Katolikong kurap. Ano. Kaugalian, Kabanata Chapter. Wah. Chapter ka kay... Ay, Kabanata Chapter. Kay Kissy. Ano to na yung Kissy ito eh? Ay, kay Kissy ka. Si Kiki. Ano ta na lang? Kay Kissy ito na lang. Mas kadlaw. Ano KCC? Ano? Kagabanatang Kurap Kristyanong. Kaugalian na. kaugalian ng mga chapter. Chapter na Kristiyano. Na mga Kristiyano. Kristyanong at si... Ito ba ba? Christian Chapter. Oo. Kristiyanong chapter. Kagulian ng Kristiyano. Ano yun? K gapon kasi. Kaugalian ng mga... Sorry guys, intermission muna kami. Nag-iisip pa lang ng pangalan para sa aming group names. So, Kabataan para sa chapter ng kaugalian. pasensya na ng kabubuhan namin. English. Okay, for the introduction, be led by Kobe. Brian! Yo! My name is Kobe Artoilo. I have my co-host here. Tapos sa introduction, tanga. Ano? Proceeding on. Partner, ano yung natutunan mo sa book? Ano yung nabasa, like yung favorite part na nagtatak sa'yo? What is the favorite part? Itong pinakaseryoso, partner. Ito talaga ang pinakapaboritong kong parte sa book na ito. English, please. This is my most favorite part in this book. Especially this chapter. What chapter? Chapter 3. Ang summary. Bro, chapter 3 summary. This is my favorite because it is a local dish in my province. I will read it to you out loud. Shredded heart in coconut milk. I'm as barren as a soup without water. So don't ask me that question again! Naradora, shut me up! With this retorting when I ask, why don't you have children?
the customers in the queue had heard. Their ears perked up for some juicy detail. So mga marites. Details beyond soup, they shuffled Hindi mo closer. na magbasa. Diretso mo na lang review. I am reading! Review mo na. I am reading! Sayang storage. Shut the fuck up, bitch! Sayang video. Ulit. Pat! Cut! Start na. Ano? started? Ah, Hello. that was the part, yung favorite part of one of our partners, which is si Kobe Toyno. Now, sa next natin na partner and co-host, No. Kian Berto! Bro, di ba na nasa... Oh, di ba? Di ka rin makabasa, no? Oh, di ba ako ginagawa mo sa Bryce? Eh! Sige, sa mga. Oh, sige, oh. Walang Sige, buka. one of my favorite parts. Ano? Ako lang magbasa. Mabasa ko siya. The favorite Yung, part. I guess, the part where, Bullshit! hindi ko kabalo mag-English ang stage. Oh, di ba? Di ka rin kabalo? Di ba ako ginasabihan mo mag-English ka? English mo ginagawa yan. O, tangina ba tapos nasabihan mo? May na ba? Ito na natin. Ba't Fuck you, bitch. I read siya. Introduction group. Book title. Tapos naman tapos introduction. Okay, so body note. Start mo tayo. Okay. Now, for sa body na po, like yung sa lessons, the most, yung nagtatak talaga na chapter para sa akin is yung chapter 10. Chapter 5. Anong chapter 5? Chapter 10 kasi. Chapter 1 ba? Chapter 1. Sa chapter 1, basta sa chapter 10. The chapter 10 talks about the clean, ano yun, basta clean clam. And it talks about religion, more on how you can do anything with the word of God. And it also stated there na may prayer dun for Jesus Christ. Ayun lang talaga yung nagtatak sa mind mo. Out of all the chapters that I have read. So, ako naman. So, sa seryoso talaga ako. Yung chapter 1 talaga natatak. Lalo na sino nga rin? Si nanay, no? Ninay? Ninay? Nina? Nina. At sino yung bata niya? Ha? Yung nag-drop out sa school? Si Nina yung, yung nagbebenta ng food. Yes, pero yung sino yung bata yung nag-drop out sa school? Nining? 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 So, of course na, syempre kung hindi nyo alam sa book na to, ang title ng Banana Heart Summer, of course, na-repeat ulitin na natin. Sa mga viewers natin dyan na kaka-tune in lang, bakit ang chapter 1 nagtatak talaga sa isip ko? Well, kasi nung gusto ni Ninay, di ba? Ninay magluto. Ninang? Nining? Dali. Nining, sorry. Nining? Nining, gusto niya magluto kagaya kay Ninang. Tama Nina. ba? Nina. Nina. So, sa ditong chapter, gusto niya talaga magluto. And of course, syempre, alam naman natin mga Pinoy, magagaling magluto. Syempre talaga yan. Apakasarap niya. What part of the book, Banana Heart Summer, nagtatak talaga sa isip ko? So, it is definitely chapter 2, which is entitled Turon the Melody. Bakit ka? Why? Bakit? Kasi nandito, nakalagay talaga. Ito, babasahin ko isang excerpt. Ay! It sounds and smells like happiness. Sa basa mo pa lang, alam mo na talaga. Alam naman natin lang ng mga Pilipino, ang turon. Naka-contain siya ng banana. Diretso ko naman tayo. Makita o. Makita. Ano ba ang nagtatak sa isip ko? Sa libro ni Merlinda Bobis, titled Banana Heart Summer. Proceed tayo sa chapter 2, page 8. I will read an excerpt na ano talaga. It sounds and smells like happiness. I said, nose and ears
sweetened tongue. Happiness that is not subtle at all. I could have added, such is the turon, which is half a slice of sugar, banana, and a strip of jackfruit, rolled in paper thin rice wrapping, then lasted with palm sugar and fried to a crisp brown. How could such a fragrance be subtle? My nose twitched, my mouth watered, my stomach said, bye, bye, bye. Now, bakit naman nagtatakto sa isip ko? Of course, lahat natin mga Pinoys, na bumibili naman na turon. Lalo na dito, banda sa Mindanao. Of course, alam natin Ano mga yung lasa. favorite flavor mo ba? Ay, ang favorite flavor ko, yung may cheese. Turon na may cheese? Bakit cheese? Cheese, alam mo bakit? Bakit? Nagko-contrast siya sa banana. Banana. Oo, sa saging. Kasi kung lutuin yung saging, fun fact, if lutuin nyo ng saging ng mga ilang minuto, especially yung green variety, yung hindi pa, tawag yan, yung medyo bunch Luto, of... hindi pa siya masyadong luto. Yes, that one. Depende sa temperature and sa how long na iluluto mo siya, iiba ang texture and ang lasa niya. Ano yung texture partner? Mas maging malinam na. Yes, tama partner, tama, malinam Ang sarap na. ng pare. Malinam, matamis. Yes. So, doon sa amin, ako naman nakatira ako sa Tapuron. Ang turon namin doon, para sa akin, ang childhood ko na favorite snack talaga. Especially yung turon malapit sa may kanto nila, auntie ko diling. Paborito ko talaga. May cheese, may saging. Nakabalot yun sa isang, parang ano siya, banana leaf. Tapos hinaluan pa ni auntie ko ng, yung, Bear Brand na ginasprinkle niya sa taas para pang mas masarap pa. So, yan ang dahilan Ano ang lasa nun? May gatas na. May gatas, may may cheese, cheese, may banana. saging. All in one. Yes, partner. Alam mo bakit? Kasi gusto ko talaga. Grabe naman, foodie talaga ba? Talaga. Okay guys, give me the microphone! 13. Okay guys! Base sa binasa nyo, Pabuli pa ako sa naman. ano yung natunan nyo? Like, paano ninyo ma-apply yan sa totoong buhay natin? Para sa akin. Para sa iyo, may house. Para sa Berto! Pag-abot. Sila lang ginagawa ko na. Pag-abot. Pagdating sa pamilya. Pagdating sa pamilya. Ginatranslate. Yung communication talaga. Yung communication talaga, partner. Communication. Communication. Kasi kapag walang communication, Bakit, partner? parang Magproblema sila. mawawala yung boses ng mga membro. Oo, tama. Pero sa inyo, boy, may instance ba kayo may nag-away ba kayo ng family mo? Yes, of Patay course. na yung family ko, partner. Huwag ka naman ganun. Huwag naman ang Tayo. Mayroong times talaga, like nag-aaway kami ng family ko. Just like for example, yung nag-start ako ng boxing. Ayun, nagproblema sila, nagsabi sila na but sa lahat ng mga sport, ba't boxing? At nakatingin sila, parang nakaduda. Sa tsura mong ganyan, ba't ka nag-boxing? Tama. Di ba? Oo. Basta na nag-model. Dahil, Ka na lang sa ang pogi pa naman itong kasama namin eh. Nag-boxing pa, sayang naman ang mukha niya. Kung masusuntok lang, magbe-black eye. Na nag-explain ako na, Ben, di naman lahat na simple-simple lang. So meron talaga like, gusto ko talaga like magsuntok-suntukan, magsuntok-suntukan, parang ganyan, parang happy-go-lucky, parang ganyan, like, for fun. Pero sa kanila, siguro they took it the wrong way. And Umiiyak na umiiyak. Miyembro namin. Hindi. Ikaw pare, Kobe. Ako sunod. Baka mapapaiyak na natin ito. Huwag kang umiyak. So, sa totoo lang, hindi talaga ako makarelate sa inyo. Alam mo bakit? Wow! wala ka ng parent! Now peaceful yung household. Hindi kasi. Alam mo bakit? Second son ako. May Ah, kuya ako. walang responsibility. You middle child! Hindi ako middle child. Ako Kaya pala. second child. So, ibig sabihin niyan,
kung mag-aaway sila, nagkapalayo sila sa akin. Ibig sabihin, hindi nila, Problematic child ka. hindi problematic, pare. Hindi nila pinapakita sa akin para hindi matrauma ako sa buong buhay ko. Alam naman natin ang mga example, children sa USA. Alam natin ang children sa USA. Bakit sa children ng US? Iba naman yung mga family rules nila sa kanila sa Ay, oo. Asian Tama, family. tama naman, pero nire-relate ko lang kung Ah, ano okay. mangyayari. Relate lang pa. Nire-relate ko lang. Relate lang. Ito. So, di ba, sa ang mga American children, lalo na kung mag-aaway ang pamilya nila, mag-divorce, di ba? Oo. Kaagad? Hindi, siyempre may process yan. May process yan. Okay. Of course, every time na mag-aaway ang mga parents, makikita yung child. Mararamdaman ang feelings ng kanilang mga magulang kung anong pinagdadaraanan nila. Of course, marirelate din natin dito, lalo na kahit tayo, family-centered pa naman tayo mga Pinoy. So, of course, umaaway din naman ang mga aking mga parents. Pero hindi lang talaga pinapagkita sa akin. Kung nandyan naman si kuya ko, of course si kuya ko ang nag-protekta sa akin. Hindi niya talaga pinapakita. Tinatago ako sa kwarto, doon lang sila mama, nag-aaway sa labas. Lalo na talaga, nung isang tandaan ko talaga. New Year! May namatay sa pamilya. Kailangan ng isang insurance. At sa kanila inherit. Problema sa succession talaga. Ang nangyari, nag-away-awayan. Ito na ang problema. Ang side ng tatay ko at ang side ng nanay ko, gusto nilang makukuha ang pera. Kaya ginapresyo nila ang tatay ko at ang nanay ko na kukunin ang pera para sa kanilang sides at i-distribute. Oo. Maganda sa pera kasi parang yung blood, Hindi. hindi yan gana eh. Yung blood is thicker than water. Pagdating sa pera, wala. Tama talaga. So, patuloy ko talaga itong kwento ko. So, of course na nangyari yon, nandun talaga lang ako. Wala lang ako, doon lang ako bata. Bata pa naman ako na yun. Tambay-tambay lang sa gilid. Hindi ko pa alam kung ano yung isip ko. Doon lang ako lumalaro lang. Hindi ko lang kung anong nangyayari. Pero pagdating ng isang araw na yun talaga, nag-awayan sila. Talaga, na-feel hurt talaga ako. Mga ilang araw na umiiyak, ilang sad days kasi nakita ko talaga nag-away sila. Hindi sila ba naman nag-usap ng ilang buwan. Doon na ako sa kwarto, kasama si kuya ko. Umiiyak ka din ba? Oh, Umiiyak ka din. siyempre naman. Kasi nanay nagtatanong. Siyempre naman. Tumalay mo diba nung nasanay ka na sa pag-aaway nila, tapos hindi ka namin yan. Hindi. Nawala na yung ability mo. So, umiiyak. Bata pa yan. Pero, pre. ano ka, actually, first time nag-away talaga. Nang nakita ko. Of course, nag-away na sila, pero hindi na pinapakita. Pero ito yung first time yung nakita ko talaga. Tapos medyo ma-understand mo. Understand ko talaga. Of course, sa pera naman, alam naman nila. Ang buhay pa namin kasi, medyo bababa pa. Hindi pa masyadong stable. Yeah. So, yan, yung ating, marirelate ko talaga yan. Bilang pagtatawa at family-centered na tawa. So, mga co-host, ano man ang ibang masasabi ninyo? Back to you, Berto. Tangina mo, pal. Ben, sa akin, Ben. Sa family, May trauma ka ba sa family mo, Berto? meron ako sa family. Malamang, lahat tayo may I guess sa family. father side ko kasi, alam niyo naman, basta drunkard, basta Tagalog yun. Palubog. Palahubog. Yan. Tagalog? Palahubog. Palahubog, okay. Kasi O yung, pala inom, pwede rin. kasi yung way na pag-drink niya kasi is, violent drinker kasi siya. So, kanyang kapag nang walang conscious na talaga siya, more on physical siya. So, Yan. mahirap kasi love mo, di ba? Love mo. Tapos, ganun ka na. Sakit na. Tapos, uli, yung infidelity, nagawa din niya. Anong infidelity, partner? Infidelity, Paki-explain okay. ko. Infidelity yung meron kang babae, Oo, ano? marami at meron kang pang asawa. Oh my Ay. God.
Yung ano na lang, pagdating sa violation. Yung pagiging violent na lang. Pagka Tulad nung violent ginawa pala. ng mother, ng bida sa kwento. Move on to you, Kabitoy lang. Pwede pahiram ng bro. Ay bro. Pwede pahiram ng libro. Broski. Sige. Sige pare. Sige. Dito tayo. Babalik tayo dito sa Banana Heart Summer. Babasahin ko ang excerpt. Part Nika. Wow! Okay, go. But I always want to be good. Do you? I was tempted to return the one to my mother and teachers like this. But before her big blow up, I'd only managed to explain in my absent-minded way. I want to cook good, Mama, but it was the fault of the fish. Wala. Your fish. Inaano niyang isda. Libre yung isda. Siya naman yung nagluluto eh. Gani. Bakit siya? Partner, ano Pinasa. ginagawa niya sa Yung isda? isda pa yung Gani. may kasalanan. Gani. Ganun. Klase yan, yan. Chapter 13 pa rin, doon tayo. Fell on the floor, love you fat and thin nigga. The pili nuts, nuts, scattered around the room. All the kids scrambled to grab what they could. She seized me again by the shoulders, dragged me towards the wall and slammed me there. Ooh, slamming the wall. Breath knocked out of me. I slid to the floor. She kicked me again and again. Ooh. Abusive, Then she partner. searched the room for the proverbial rod. I crawled out of her way, but she was quicker. She grabbed a stack of plates and hurled them at me. Allah. Catching me in the back, I heard the shattering in my chest, hitting the floor. Then the rain of shards. I couldn't get up, I couldn't breathe, I couldn't cry. Ayan, partner, parang Parang ang sakit abuse nun, na yun pare. ah. Sakit, ang sakit. Abuse na yan ah. Diba? Like yung sinabi dun sa presented sa my book na dun is abuse na dun. Partner, anong masabi mo dito? Sige partner, ito naman. Ano, partner? Sige, ito. Do you believe? Hindi. Of course na... Nabiling mo na ba? Nakaya ba ng isang ina na Masaktan ang kanyang bata. Makaya ba yan? Hindi po. Hindi po. Sige, lesson ko na pinag Time ulit para may recap tayo. Recapitulation. Gulong, partner. Nabasa ko naman. Recapitulation. Ito. 2 slaps, 1 on the cheek, sent me reeling. I hit the table. Anong mararamdaman kaya ng bata na yun? Siyempre, ang sakit. Pero anong nararamdaman ng nanay? Nakita niya na abuse ang kanyang bata. Para sa akin, partner, hindi ako magbase dyan sa libro, pero para sa akin, naawa ako sa bata dyan. Bakit man? Para sa akin, yung nag-abuse sa kanya ay isang drunken talaga eh. Pero hindi drunken yung nanay. Tingin ko yung galit niya talaga. The way siya magalit kasi is yung parang walang emotion o stoic yung face nila. Parang nawawala yung pagdadamdam. Pagmahal niya sa bata niya. Yung the way Pakiramdam niya. yung mag-explain kasi siya to. Sinasaktan niya lang daw yung bata niya dahil mahal niya. Yun daw yung explanation niya. Tough love? Siguro, hindi ko alam. Ang lahat tao unique eh. Diba? Oo. May way din sila kung paano mag-express ng love. Yung iba ay nagasumbagaan na eh, pero Mahal ko din mahal siya. siya love. Love pa rin yung Tough love. kami na pero pa rin yung family. Kasi ka nag-aaway, walang sakit. Pero sa kanya kasi, parang, wala eh, yung na-immerse talaga siya. Parang kalaban niya yung bata niya. Pero at the same time, minamahal niya yung bata niya. Kasi yung, katulad ng chapter 13 na sa pagbasa ko is, like yung sobra na talaga yung, kahit na pagtapon ng plato sa likod ng bata, to the point na nagdugo yung likod niya at hindi siya nakaiyak, hindi siya nakasabi ng aray o ano man dyan. Kahit na yung yung tatay na mismo na hindi palaging nag-talk pala
Nakasabi na, kung patayin mo na lang yung bata, sabi niya, don't do something. Parang, kasi yung sa family household nila kasi, yung nangunguna talaga yung mother. Yes. Yung mother. Kaya, parang sa message mo pa. Sa inyo po guys. Kung makakomment nyo sa chapter 2. Siyempre narinig niyo naman ang sinasabi namin. Lalo na sa mga pamilya na family-centered sila. Of course, sinusunod din ng mga bata ang kanilang mga ama at ina. Siyempre, gusto ng ina ng ang bata magpakaganda, mag-ugali, magtapos, pag-aaral, ganyan. At di lang yan. Gusto talaga nila makapagtapos sa kanilang bata. Siguro ang dahilan in my opinion talaga. Kasi yung sa first ng story na drop out kasi. So, ang nangyayari siguro ilang days or ilang mga weeks siguro ang nangyayari na drop out siya. Yung gusto niya matuto magtuto. Pero, Droga? hindi droga. Sabi ko, luto eh. Luto. Luto. Hindi ako makarinig, sorry. Sorry. Sige. Luto. Sige, Akala ko balita. droga, tinututok eh. Sige. Anyways, so kung masasabi talaga natin abusive ba ang nanay? Tingin ko hindi. Bakit? Kasi paminsan-minsan lalo na mga ama at ina dati sinasaway ang mga bata nila, lalo na palo, ganyan. Ginadisiplina lang. Ayan. So, kayo, may masabi pa kayong iba? Wala na akong may masabi partner kasi sinabi niyo na lahat eh. Para saan kasi yung word of mouth yung sakit. Kasi dito yung tinatamaan eh. Sige. Sa braso, kung sa braso lang, kita mo to? Parang isang araw lang, mawala Mabounce yan. back lang yung damage ng dos por dos ni Mama. Oh my God. May reflection. Miracle knockback, oh my goodness. So bali, yung sinasabi mo partner is mas gusto mo pa na physical Para sa akin kasi, physical diba, attack kaysa sa first, emotional ako yung damage. first son and only son, mas, para sa akin, mas okay yung, kasi pag verbal lang, dito kasi diretso at dito eh. So, medyo, Dito. sorry. Matatroma. Katola, dito. Dito lang. Akala ko yung sa buhok mo pa. Dito walang depensa ito eh. Yung puso. Kailangan pa ng experience. Like, relationships. Hindi katulad nito na seasoned fighter. Veteran. Wala pa eh. Sige. Sa inyo. Sa patuloy ko lang sinabi niya na masakit talaga. Pero, itong tatanong ko sa inyo, tingin niyo ba nasasaktan ba rin ang kanyang nanay? Hindi, at the time. Sa akin, yung sa chapter nun, or sa binasa ko, walang remorse. Walang remorse yung nanay. At Pero parang hindi nga sinabi nung tatay na papapatayin mo. mag-stop, hindi siya mag-stop. maginto. Kasi that's the way kung paano siya magpakita na, oy, mahal talaga kita. Pero paano kita ipakita? Magdisiplina. Magsabi, gagawin ko to kasi minamahal kita. For example, may minamahal ako sa room. O sino yung pare? Sa room, oh my God. Oh, Name sa drop, room. pare. June Sal. Wala ka sa classmate mo. But let's just say, may minamahal ako dun sa isang babae sa room. And the way kung paano siya magmahal sa akin is tinatampa niya ako, pinagmumurahan. Pinagmumurahan yung isa't isa. Sa outside, isip niya, ay, ang toxic naman. Pero, kung nandun ka sa relationship mismo, iba talaga yung pag-intindi dyan. Like, on how you can understand on such things kasi wala kang background of that story. So now, let's just, for example, tinampan niya ako because Parang yun yung masaya siya. Like, way of endearment niya. like, parang
Boy, congratulations! Parang yan ang love language niya. Yeah, ayan yung love language. Sobra naman to. In conclusion talaga for the podcast, if kung basahin mo tong libro na to, there are so many experiences. Madami talaga ka dito. Like, I don't know if kung ma-relate yan sa'yo, ma-relate yan sa friend mo, ma-relate mo sa family. Pero if kung binasa mo talaga to, may something talaga like makarelate ka. For example, yung abuse. Na-abuse siya. Hindi nakarelate siya. Oh, gusto di mo ng sample? Ayan, abuse. Again, abuse. Abuse yan. Yan yung obvious. Ano pare? Partners, anong masabi nyo about sa book? Sa akin, hindi naman abuse. Talagang, ang book lang talaga para sa akin ito. Nagtatanging mga Filipino values. Yan. At, hindi lang yan. Nagugutom rin ako kada basa, kada chapter. Kasi ang daming recipe nandito pala sa novel niya. Pwede mo maluluto habang bumabasa. Ang sarap talaga. Ikaw, Chris Ian Berto, may masasabi ka ba sa libro nito? Para sa akin. Medyo unique yung novel kasi nasanay ako sa yung mga Wattpad digital. Yung mga online novels lang. Where in fact, in this novel, experience ko yung, I guess, yung way of delivery niya is madalang pagkain. Yun talaga. Talaga. Yun talaga yung pagkain. Talaga. Yung pagkain talaga. Yung kahit na nag-istorya or nagsasabi siya ng story niya about sa life niya, may adlib siya or may mga dinadagdag siyang pagkain. Kung saan natutokso talaga yung imagination. Yun lang sa akin. Amen! Sige mo, ano yun? Wait pa. Tubos ako! Talabos ka na? Ako to. Sige mga dos for dos, thank you sa nakikinig dyan. Thank you everyone! Thank you kung saan man kayo, sa kayo banda, Schoology, Sir Chloe, thank you sa pagkikinig sa amin ngayong gabi. We are KKK! Woo! Kaya, taratutuhan ng mga kurap. Yes! Joke lang.